Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 3. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral sa panalangin ni Apostol Pablo. Tayo po ay manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, na nakadepende po kami sa iyo. Hindi po namin kaya na maunawaan, maramdaman, at magawa ang iyong kalooban sa aming sariling kalakasan dahil puno po ng kasalanan. Nababalot ang kasalanan ng aming mga puso, Panginoon. Hanggang ang iyong Holy Spirit ay i-penetrate ang aming mga puso, Panginoon. Walang pakinabang, walang saysay ang aming maririnig na mensahe mo. Kaya naman, maging gracious ka na alam po namin hindi po kami deserving, pero alang-alang sa iyong glory, na sa iyong disenyo, Panginoon, ang aming mga buhay individually at ang buhay ng iyong iglesia ay connected sa iyong glory, Panginoon. Kaya naman, dalangin po namin, alang-alang sa iyong glory. Kumilos ang iyong Holy Spirit sa aming mga buhay habang kami po ay nag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin, Efeso chapter 3, 14 to 21. Verse 14, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y naguugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Verses 20 and 21. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Kilala po si Apostol Pablo hindi lamang sa kanyang mga panalangin sa New Testament, kundi pati sa kanyang mga doxologies. Ang doxology po, ito ay exclamation of praise. Tinatapos ni Pablo ang kanyang doctrinal na sulat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na papuri sa Panginoon. Sa huling parte ng Efeso chapter 3, kung saan magtatapos ang doctrinal part ng kanyang sulat sa Efeso, magtatapos siya sa mataas na papuri sa Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia
at kay Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Sa mga doxologies ni Pablo, palaging meron siyang binibigyan ng emphasis sa katangian ng Diyos na siyang highlight naman ng itinuturo niyang doktrina. Halimbawa, sa Roma, kung saan inilahad ni Pablo ang saving logic ng gospel, sa kanyang doxology sa chapter 11, verse 33, o ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Binibigyan niya ng emphasis ang wisdom ng Diyos. Sa 1 Timothy naman, na ang concern niya ay holiness. Sa kanyang doxology sa 1 Timothy chapter 6, verses 15 and 16, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sa doxology naman ni Pablo sa text na ating pinag-aaralan, ang binibigyan niya ng emphasis ay ang kapangyarihan ng Panginoon sa pagliligtas niya sa atin na makasalanan. Sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Maunawaan po natin si Pablo sa ating pag-aaral ng kanyang mga prayer request para sa mga Ephesians upang maranasan nila ang mataas na level ng spiritual maturity, upang maranasan ng mga Ephesians at tayo ring mga mananampalataya ngayon, ang maximum usefulness natin. Ang dalangin niya ay maranasan natin ang power ng Holy Spirit sa ating inner being. Manahan ng permanente ang Panginoong Yesus sa ating puso by faith. Maunawaan at maranasan natin ang pag-ibig ni Yesus sa ating mga puso, at panghuli ay ang mapuno sila ng kapuspusan ng Diyos sa kanilang buhay. Malinaw, base sa mga prayer request ni Apostol Pablo, na sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Panginoon, magiging totoo ang mga ito sa buhay ng isang Kristiyano. Inihingi ni Pablo na mapuno ng kapuspusan ng Diyos ang mga Ephesians, at para sa atin din na napag-aralan natin na ito na ang sagad na pwedeng hingin at maranasan ng isang mananampalataya, ang mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Wala na siyang pwedeng hingin pa. Ang inihingi ni Pablo para sa mga Ephesians ay imposible para sa tao, pero hindi po sa Diyos. Natural lamang na magtapos si Pablo sa pagbibigay ng mataas na papuri sa kapangyarihan ng Panginoon, matapos niyang idalangin ang mga matataas na possibilities na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano sa mundong ito at sa susunod na buhay. Mga gospel blessings na nakamit ng ating Panginoong Yesus na nilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kung naunawaan po natin ang mga prayer request ni Apostol Pablo, at kung kahit kaunti lamang ay naranasan na natin ang magkaroon ng joy at satisfaction sa ating kaluluwa na habang nakikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tuwing binubuksan natin ang ating mga Biblia, ang maramdaman natin sa ating mga puso na tumatago sa ating mga puso na tuwing tayo ay nagpipray,
ay nararanasan natin ang pag-ibig ni Jesus para sa atin. Maranasan natin na mapuno ng kapuspusan ng Diyos, na makita natin na dumadaloy sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Natural lamang na kung naranasan natin ang mga ito ay magbigay tayo ng papuri, mataas na papuri sa Diyos, dahil sa hindi tayo karapat-dapat. Ang deserve natin ay impyerno. Pero sa biyaya ng Panginoon ay pwede nating maranasan ang mga ganitong kataas na spiritual experience. Posible din naman na sa pag-aaral natin sa mga prayer request ni Apostol Pablo ay naniniwala ka na totoo ang kanyang mga sinasabi dahil nakasulat sa Word of God. Naniniwala ka na ikaw ay Kristiyano, pinatawad sa iyong mga kasalanan, pero pagdating sa mga matatayog na karanasan na ito, iniisip mo na hindi ito para sa iyo. Posible para sa mga ibang Kristiyano, pero hindi para sa iyo. Yun nga lang, buksan ang aking Biblia araw-araw, pag-aralan upang maunawaan ang Word of God, ay napakahirap ng gawin. Papaano pa ang magkaroon ng joy na makilala ang Panginoon? Yun nga lang, mag-pray araw-araw ay hindi ko magawa. At kung mag-pray man ako, ay wala man akong nararamdaman at parang wala akong kausap na para bang sinasayang ko lang ang aking oras. Hindi para sa akin yan. Para sa iba, pero hindi para sa akin. Ang mapuno ng kapuspusan ng Diyos, ang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ang maximum usefulness, para sa iba yan, hindi para sa akin. Imposible na maranasan ko yan sa dami ng problema at damage na aking naranasan sa aking buhay pananampalataya. Ganito ang klase ng sentimiento na ina-address po ni Apostol Pablo sa kanyang doxology. Makikita po natin ang puso ng isang pastor kay Apostol Pablo na hindi lang siya basta isang teacher, kundi isang pastor, na kahit sa kanyang pagbibigay ng mataas na papuri sa Diyos, ay ina-anticipate niya ang ganitong klaseng tugon mula sa mga Ephesians at mula din sa atin. At kahit sa kanyang papuri, upang i-address ang ganitong possible na tugon sa atin na mananampalataya, masisilip po natin na kahit sa kanyang pagbibigay papuri sa Diyos, ay kasama dito, embedded, na ini-exhort at ini-encourage niya ang mga Ephesians na magtiwala sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Imposible para sa atin, mga tao, pero hindi para sa Diyos. Kaya sa tatlong kaparaanan ay naglabor si Apostol Pablo upang ipakita ng malinaw ang kapangyarihan ng Diyos. Titingnan natin ngayong umaga ang unang pagpapakita ni Apostol Pablo ng kapangyarihan ng Diyos. Una, ipinakita po ni Apostol Pablo ang kapangyarihan ng Panginoon objectively. Ang ibig sabihin, hiwalay po sa ating karanasan. Sa panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians sa chapter 1, kasama po dito na dalangin niya na maranasan ng mga Ephesians ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay pananampalataya. Ang kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Yesus mula sa mga patay, ang the same na kapangyarihan na kumikilos
sa ating buhay para sa ating kaligtasan. Pagdating naman sa chapter 2, ipinakita ni Apostol Pablo ang kapangyarihan ng Panginoon sa experience po ng mga Ephesians. Sa chapter 3, masisilip po natin sa ating text ang struggle ni Apostol Pablo kung papaano po i-communicate sa mga Ephesians at sa atin ngayon ang kapangyarihan ng Panginoon gamit ang maraming salita. At pansinin po ninyo, nagpatong-patong ang mga superlative na salita na kanyang ginamit. Kung gusto lamang niyang sabihin, alimbawa na ang Panginoon ay makapangyarihan, pwede lang niyang sabihin na sa Kanya na makakagawa. Ang lahat ng papuri ay para sa Kanya, period. Pero pansinin ninyo, nung sinabi niyang sa Kanya na makakagawa, ang ibig lang sabihin, ang Panginoon ay may kakayahang gumawa. Pangalawa, pansinin po ninyo, sa Kanya na makakagawa ng sagana. Ang ibig sabihin kapag ang Panginoon ay gumawa, ito ay abundant, sagana. At hindi pa doon nagtapos, nagdagdag siya ng prefix na sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana. At sa panghuli, nagdagdag naman siya ng isa pang prefix. At hindi ito masisilip sa Tagalog, sa Kanya na makakagawa ng mas higit, far more, sa English po, mas masisilip niyo po yun, mas higit na sagana. Sinusubukan ni Pablo sa pamamagitan ng mga salita na sukatin ang immeasurable power ng Diyos. Gusto niyang i-define ang indefinable power ng Diyos. Ilarawan gamit ng mga salita ang illimitable power ng Diyos. Nasisilip po ba natin ang burden ni Apostol Pablo? Ang kanyang malalim na pagnanasa na gusto niyang ipalinaw sa atin at sa mga Ephesians na ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang imposible para sa atin. Hindi po nagpapa-impress si Apostol Pablo. Hindi lang niya tayo binibigyan ng magandang doxology para meron tayong i-quote. Hindi po. Meron siyang dinidil na problem, sin sa heart ng mga Ephesians at sa puso din natin na ito ang nagiging hadlang upang maranasan natin ang mataas na level ng spiritual maturity. Ang dinidil ni Apostol Pablo ay ang pagdududa, unbelief, pagdadalawang isip ng mga Ephesians pagdating sa mataas na layunin ng Panginoon na punuin sila ng kapuspusan ng Diyos. At ang kanilang pagdududa ang nagiging hadlang upang maranasan nila ang mga blessings na ito na nilaan ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang mataas na level ng spiritual maturity. At ang mabisang pamatay sa duda o unbelief ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Kamukha natin si Sarah na asawa ni Abraham. Nung isang gabi na kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga angels, na sinabi kay Abraham, sa takdang panahon, si Sarah ay magbubuntis at magkakaroon ka ng anak. Narinig ito ni Sarah na nasa tent. At siya ay tumawa. Dahil iniisip ni Sarah na sa kanyang tanda na patay na ang kanyang katawan, imposible na magkaroon siya ng anak, tinawanan niya ang pangako ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, bilang rebuke, may mahirap ba para sa Panginoon? Nung sinabi ni Angel Gabriel na ipapanganak ni Maria ang anak ng Diyos,
Siya ay nagduda. Siya ay nagtanong, papaano? Kasi wala siyang asawa. At nung sinabi ng angel na sa pamamagitan ng Holy Spirit ay mangyayari ito, ang sabi ng anghel, sa Diyos, walang imposible. Sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Yesus sa rich young ruler, isang mayaman, mataas ang posisyon, masigasig sa pagsunod sa mga kautusan, pero hindi nga nakita na siya ay makasalanan at siya ay tumalikod sa Panginoon na sinabi ng ating Panginoong Yesus, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang makapasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. At merong nakarinig, kung ang rich young ruler na masigasig sa pagsunod sa kautusan, mayaman, may posisyon, ay hindi naligtas, ang tanong nila, sino ang maliligtas? Ang sagot ng ating Panginoong Yesus, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao, magagawa ng Diyos. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ang greatest trouble natin, tayong mga mananampalataya, ay ang failure natin na ma-realize na ang Diyos ay hindi tao. Ito ang nakikitang problema sa atin ni Apostol Pablo sa tulong ng Holy Spirit, na ito ang nagiging hadlang upang magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin, na tayo nga ay kayang punuin ng kapuspusan ng Diyos, na kaya ng Diyos na gawin niyang dumaloy sa ating mga buhay ang kanyang kapangyarihan at maranasan natin ang maximum usefulness. Sa ating kaisipan, kung ano ang imposible sa atin, imposible din sa Diyos. At ito ang nagiging hadlang upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Para bang ang Diyos ay kamukha lang natin, na limitado lang ang kanyang kakayahan? Masisilip natin yan sa ating mga buhay, sa kung papaanong napakadali para sa atin na ma-discourage at sumuko kapag nakakaranas tayo ng kabiguan o setback sa ating pananampalataya. Ang madalas na nagiging tugon natin kapag wala tayong mahanap na solusyon, tinatanggap na lang natin ang ating sitwasyon. Imposible na mabigyan ng solusyon ito. Imposible na umabante. Makikita rin yan sa atin sa kung papaanong napakababa ng gusto nating magawa para sa Panginoon. Bilang isang iglesia, yung mga gusto nating magawa at gustong gawin para sa kingdom ng Panginoon, pansinin natin, nasa level lang na kung ano ang posible sa atin bilang mga tao. Hindi tayo nag-a-attempt ng impossible. Hindi kasi tayo tunay na naniniwala na makapangyarihan ang Diyos at kaya niyang gawin ang imposible. At madali lang para sa Kanya na gawin ito. Ito ang nakikitang problema ni Apostol Pablo. Hindi tayo tunay na convinced na makapangyarihan nga ang Panginoon. At ang sinasabi nito sa atin, hanggang hindi malinaw, tunay na malinaw sa atin na ang Panginoon nga ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang imposible, ang ating pananampalataya palaging nasa level lang na kung ano ang posible sa tao. Ang ibig sabihin, nasa mababang level lang ang ating pananampalataya. Hindi yan aangat hanggang hindi malinaw sa atin na kayang gawin ng Panginoon
imposible. Kaya ang sinasabi ni Paul sa kanyang doxology, ang Panginoon ay makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi. Ang ibig sabihin po nito ay anuman ang hingin natin sa Panginoon ay kaya niyang sagutin. Anumang problema na ilapit natin sa Panginoon, kaya niya lunasan. Walang hopeless situation sa Panginoon. Hindi tayo darating sa punto na meron tayong hihingin sa Panginoon pero hindi niya kayang tugunan. Hindi tayo darating sa ganung klaseng punto. Tama na maraming pagkakataon sa ating mga panalangin, ang inihingi natin sa Panginoon ay makasarili, worldly, o makasalanan. Hindi kailanman sasagutin ng Panginoon ang ganitong klaseng panalangin. Sa James chapter 4, verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Huwag nating kakalimutan ang konteksto po ng doxology ni Apostol Pablo na ipinapakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang gawin ang imposible para sa atin. Ang konteksto ay tungkol po sa ating spiritual maturity, tungkol po sa mga spiritual blessings, tungkol po sa kung papaanong mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Importante na alam natin yung konteksto upang hindi po natin ma-abuse ang pangako ng Panginoon na gamitin natin ngayon ito para sa ating pansariling interes o para sa makamundong kaparaanan. Tama rin na ang pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin ay nakabase sa kanyang wisdom at soberanong plano sa ating mga buhay. Sasagot ang Panginoon at ibibigay niya kung ano ang kailangan at nararapat para sa atin. May mga pagkakataon na pinagpipray natin na bigyan ng success ng Panginoon ang ating ministry. Pero nakikita ng Panginoon ang kailangan natin ay humility. Gusto nating maging magaan at simple ang paglilingkod natin, pero ang gusto pala ng Panginoon ay turuan tayong maging servant. Gustong nating maging sagana ang provision ng Panginoon sa atin. Pero ang layunin pala ng Panginoon ay bigyan tayo ng contentment. Gusto nating mawala ang mga problema natin, pabigat sa ating mga buhay, pero tinuturuan pala niya tayong magdepende sa Kanya. Gusto nating i-silence yung mga taong nagki-criticize sa atin, pero ang gusto pala ng Panginoon ay ipakita ang kasalanan sa puso natin. Ang pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin ay nakabase sa Kanyang wisdom at soberanong plano para sa ating buhay pananampalataya. At kung magkaroon tayo ng tamang perspective, kaalaman patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa kung ano ang sinasagot ng Panginoon na panalangin, na willing niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maibigay lamang ito sa atin, ang ibig sabihin po, iaayon natin ang ating mga panalangin sa kalooban ng Panginoon. Magsasubmit tayo sa kalooban ng Panginoon. Isasubmit natin ang control sa ating buhay upang ang Panginoon ang magkaroon ng control sa atin. At kapag ang Triune God ang nagkokontrol sa ating mga buhay, dadaloy ang kapangyarihan sa ating buhay. At mag-uumpisa tayong hihingi
ng mga bagay na imposible. At mag-umpisa tayong mag-attempt ng mga gawain na imposible sa tao. Hindi po sinasabi na agad-agad magbabago ang ating situation o ang ating buhay. Pero ang sinasabi natin, kung maunawaan natin ang tama na ang Panginoon ay makapangyarihan, mag-iiba ang pananaw natin sa mga suliranin, paghihirap na nararanasan natin sa personal man nating buhay o suliranin sa loob ng iglesia. Kapag naharap tayo sa mga problema, paghihirap na imposible nating masolusyonan, hindi tayo agad-agad susuko. Hindi lang tayo basta-basta magiging passive na dahil hindi natin kaya, tanggapin na lang natin. Kapag nakita natin na imposible para sa atin, magdidepende tayo sa Diyos na makapangyarihan. At hindi tayo matatakot na hihingi ng mga bagay na imposible para sa atin, pero posible sa Diyos dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Anumang problema ang ating maharap, hindi tayo basta-basta masisiraan ng loob. Kasi alam natin ang Panginoon ay powerful. Sa James chapter 4, hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Ang ginagawa ng Panginoon sa doxology ni Apostol Pablo ay china-challenge niya tayo. Sinasabi nga sa atin, humingi tayo ng imposible sa Panginoon dahil kaya niyang ibigay sa atin. Mangarap tayo ng mataas para sa ating pananampalataya dahil kayang ibigay, kayang tugunan ng Panginoon. Hindi natin siya kamukha na merong limitasyon. Makapangyarihan ang Panginoon at kaya niyang iparanas sa atin na ang triune God ang magkokontrol sa ating mga buhay. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi, tapos meron pang kasunod, o iniisip. Magkaiba po ang dalawa. Magkaiba ang ating hinihingi sa ating iniisip. Pansinin po natin, sa ating mga dalangin sa Panginoon, yung mga hinihingi natin, ito yung mga bagay na iniisip natin na posible. Posible. Pero meron tayong mga iniisip. Meron tayong mga matataas na layunin, matataas na pangarap para sa ating pananampalataya na gusto nating gawin para sa Panginoon. Pero hindi natin hinihiling sa Panginoon kasi iniisip natin, imposible. Hindi pwede. Pantasya lang ang iniisip natin. Ang sinasabi ni Pablo, kahit yung pinakamataas na maisip ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang inspired imagination, alam niyo po ba, sabi ni Apostol Pablo, kayang sagutin ng Panginoon kasi nga makapangyarihan ang Diyos. Sa unang Korinto, chapter 2, verse 9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, kapag sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay ang triune God sa ating buhay, ganito ang sinasabing
magiging resulta sa ating buhay. Palagi, ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay ay palaging higit sa kung ano ang kaya nating isipin o hingin sa Panginoon. Palagi niyang hihigitan ang ating expectations. Ito ang magiging common experience, palaging experience natin kapag ang Triune God ang nagkontrol sa ating mga buhay. Palaging masusurprise tayo na palaging ang gagawin ng Panginoon ay higit sa iniisip at gusto natin. Yan ang makikita natin kay Abraham. Gusto lang niyang magkaroon ng anak upang magkaroon siya ng tagapagmana. Ang ginawa ng Panginoon, hindi lang niya binigyan ng maraming mga descendants na higit pa sa bilang ng mga bituin, kundi sa pamamagitan niya ay darating ang Mesaya na magliligtas sa buong mundo. Si Moises sa burning bush, ang inihiling lang niya ay iligtas ng Panginoon ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Hindi pumasok sa kanyang isip na gagamitin siya ng Panginoon upang pangunahan ang Israel sa pagpasok sa Promised Land. Hindi man niya naisip na gagamitin siya ng Panginoon upang ibigay ang 10 Commandments at isulat ang unang 5 libro ng Old Testament. Si David, gusto niya magtayo ng templo para sa Panginoon, pero mas mataas ang plano ng Panginoon para sa kanya, na sa pamamagitan niya, ang Panginoon ay magtatayo ng spiritual dwelling sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na magmumula kay David. Ang ibig sabihin, palagi, ang Panginoon higit ang kanyang gagawin sa pamamagitan natin kung magtitiwala lamang tayo sa kanyang kapangyarihan. Kung siya lamang ang magkokontrol sa ating mga buhay. I-apply natin sa ating mga buhay. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon kung siya ang gagawin nating sentro sa ating buhay? Na sa ating araw-araw, i-commit natin ang ating sarili sa ating daily devotion sa Word and prayer. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon? Kung i-commit natin ang ating sarili bilang tugon natin sa pagliligtas ng Panginoon sa atin, ay magsisikap tayong sundin ang mga kautusan ng Panginoon kahit yung mga maliliit na kalooban ng Panginoon, kahit sa ating isip. Pagsikapan nating patayin ang kasalanan at sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung kaya gawin natin yan, ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan natin? Ano kaya ang mangyayari? Kapag ang isang asawang lalaki, magsikap siya na mahalin niya ang kanyang asawang babae, kung paano si Kristo minahal niya ang church. At ang asawang babae naman, magsisikap siyang magpailalim sa pangunguna ng kanyang asawang lalaki. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan nila? Ano kaya ang mangyayari? Kung ang isang pamilya ay committed sa family devotion, araw-araw, na dinidisiplina at tinuturuan ang kanilang mga anak sa Word of God. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon kung siya ang magkokontrol at masusunod sa ating mga buhay? Ang sagot ni Apostol Pablo, higit pa sa kung ano ang kaya nating hingin at isipin. Marami sa atin, ang hiling lang natin ay magkaroon ng pagkain. Pero ang kayang ibigay ng Panginoon ay magkaroon tayo ng spiritual food na kahit ang ating kaluluwa ay makaranas ng malalim na joy at satisfaction. Ang gusto lang natin ay maayos ang ating mga relationship. Pero ang Panginoon, higit pa dyan ang gagawin niya. Hindi lang maayos ang iyong mga relationship, kundi gagamitin ka ng Panginoon upang iligtas yung mga taong nasa paligid mo at maging malaking pagpapala ka sa mga taong malalapit sa iyo. Ang gusto mo lang ay maging maayos ang iyong pamilya. Pero higit pa dyan ang ibibigay ng Panginoon. Gagamitin niya ang iyong pamilya para pagpalain yung maraming pamilya na nakapaligid sa iyo.
Ang gusto mo lang ay tumulong sa mga gawain sa Marcos Village upang maging posible na may preach ang gospel. Sa mga maliit na bagay na pwede mong gawin, gusto mo lang makatulong kahit maliit lang na bagay. Pero higit pa dyan, ang gagawin ng Panginoon, posible na meron kang makausap doon na ang iyong ibabahaging mabuting balita, iyon ang gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang kaluluwang iyon. Higit pa sa kung ano hinihingi at iniisip natin. Ang challenge lang sa atin, at ito ang question ni Apostol Pablo, kaya ba nating magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon? At makikita ang ating pagtitiwala unang-una sa ating commitment, sa ating daily devotion sa Word and prayer. Imposibleng makontrol ng Panginoon ang ating buhay kung hindi nga nakokontrol ang ating mind, ang ating heart, ang ating affection, ang ating will. At yan ay nangyayari tuwing sinasubmit natin ang ating mind sa Word of God. Imposible tayong maging banal kung hindi natin nakikita ang holiness ng Panginoon sa kanyang mga salita. At ma-realize natin ngayon ang maraming mga kasalanan na ating ginagawa. Isang tip mula kay Martin Lloyd-Jones. Ang sabi nga, bago tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin, kailangan muna nating ihanda ang ating sarili. Paano? Ang sabi nga, kailangan muna nating kausapin ang ating sarili. I-examine ang ating sarili. Ang sabi nga, kung hindi natin ma-assess ng tama, makita ang kasalanan sa ating sarili, magiging mali ang ating panalangin. Halimbawa, ang gusto mo lamang ay magkaroon ng saganang pagkain araw-araw. At yun ang dinadalangin mo. Pero hindi mo nakikita na ang iyong security pala, ang iyong value, nakadepende sa pagkain. Sa dami ng pagkain o sa material na bagay. At kapag hindi mo nakita yung mga idols na yan sa iyong puso, ang ibig sabihin, mali ang iyong panalangin. Kahit anong gawin mo, hindi magiging tama ang iyong panalangin. Kaya isang blessing. Kapag ang Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga reactions, o sa pamamagitan ng ibang tao, o sa pamamagitan sa kung paano tayo mag-react sa mga paghihirap sa ating buhay, ay nakikita natin ang ating sarili. Ang problema sa ating sarili. At iyon ang umpisa ng kilos ng Panginoon sa atin, na kapag nagkaroon tayo ng tamang assessment, kung ano yung kasalanan sa ating puso, magiging tama ang ating prayer. At kapag naging tama ang ating prayer, ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Doon mag-umpisa ang growth, ang maturity. Nag-uumpisa ang labanan. Ang labanan ay nangyayari sa ating daily devotion. Huwag niyong isipin na ang daily devotion sa word and prayer ay simpleng nagbabasa ka lang. Hindi. Nakikipagbuno ka sa Panginoon. Dahil sa tuwing lumalapit ka sa Panginoon, karga-karga mo ang bigat ng iyong mga kasalanan dahil nakikita mo ang iyong mga kasalanan. Kasi binibigyan ka ng light ng Holy Spirit. Kaya karga-karga mo ang bigat ng iyong mga kasalanan. At ang bigat na yan ang magtutulak sa iyo upang humawak ka ng mahigpit sa gospel, sa krus ng ating Panginoong Yesus. At yan ang gagamitin ng Holy Spirit upang gawin niyang totoo ang gospel sa iyong puso. Kaya nga wise ang ating Panginoong Yesus na kapag nagpipray tayo, pumasok tayo sa ating closet. Kailangan meron tayong room na malaya tayong manalangin, i-express ang ating sarili sa Panginoon na hindi natin magagawa yan kung wala tayong privacy. Dahil kapag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagpipray,
nakikipagbuno tayo. Nakikipagbuno tayo sa ating sariling kasalanan, nakikipagbuno tayo sa unbelief, sa ating puso na, bakit hindi totoo? Hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita natin ang kanyang pag-ibig pero walang epekto sa ating mga puso. Kahit yun, nilalapit natin sa Panginoon. Nakikipagbuno tayo. At iyon, ganong klaseng devotion ang sinasagot ng Holy Spirit. At ang pagbabago ay nag-uumpisa doon sa ating puso. At kapag nakontrol ng Panginoon ang ating puso, magpa-follow pati ang ating buhay, susunod at dadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Babaguhin ng Panginoon ang ating mga buhay. At makikita natin this time, ang pagbabago hindi lang sa panlabas. Ang pagbabago genuine, nanggagaling sa puso. Dahil kumilos ang Holy Spirit sa pamamagitan ng ating daily devotion sa Word and prayer. Makapangyarihan ang Panginoon. Kailangan lang nating magtiwala. Higit pa sa iyong pangarap at layunin para sa iyong buhay pananampalataya na kaya mong isipin, higit pa dyan ang ibibigay ng Panginoon kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Makikita yan sa ating commitment, sa ating daily devotion, sa Word and prayer, at sa ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng Panginoon. Panghuling tip, hindi malulugod ang Holy Spirit sa atin. Iparanas niya ang kapangyarihan kung merong sin na ini-ignore natin. Hindi tayo magiging perpekto sa mundong ito. Hindi. Pero merong mga kasalanan na pinapakita na ng Holy Spirit sa atin. Pero pilit nating tinatakpan. Nagpapatuloy sa atin. Kapag merong mga intentional na kinocover natin ang sin sa ating buhay, magigrieve ang Holy Spirit. At kapag nagigrieve ang Holy Spirit, hindi nga ipaparanas ang joy, ang power sa ating puso. Kaya kasama ang obedience. Hindi lang tayo nagme-meditate, nagpe-pray. Nagsisikap tayong sumunod. At kapag napi-please ang Holy Spirit sa ating pagsunod, lalakas. Magiging komportable siya sa ating puso. Lalakas ang power niya sa atin. At makikita mo ang malaking pagbabago. Yung mga bagay na nahihirapan mong gawin dati, magiging madali na lang ngayon. Kasi mayroong power within. Mayroong power within ang Holy Spirit na nagko-control sa atin. At anuman ang ating nararanasan patungkol sa mga spiritual pagpapalang ito, nag-uumpisa pa lang tayo. Higit pa hanggang sa eternity ang ipaparanas ng Panginoon sa atin. Kailangan lang natin magtiwala na makapangyarihan ang Panginoon. Kung ikaw ay hindi mananampalataya kay Jesus, normal lang, meron kang mataas na pangarap para sa iyong buhay. Meron kang mga concerns na inilalapit mo sa Panginoon na gusto mong sagutin niya. Pero ang Panginoon, meron siyang nakikita na pinaka-importanting problema mo. Ang problema mo sa puot ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay papunta sa impyerno bilang kabayaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. Pero sa pag-ibig ng Diyos, siya ang gumawa ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos upang ang sino manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay ipinakita niya ng malinaw sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoong Yesus mula sa mga patay. Na ang ibig sabihin, nagapi niya ang kamatayan, kasalanan at si Satan. At ginawa niya ito para sa mga taong mananampalataya lamang sa Kanya para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, kung ikaw ay hindi mananampalataya,
Magdepende ka lang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Pagkatapos po natin mag-pray, awitin natin ang ating closing hymn. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Hindi po kami deserving sa anumang mabuti na galing sa iyo. At sa maraming pagkakataon, Panginoon, hindi po namin nakikita na undeserving nga kami. At gusto po namin hihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Sa mga salitang naririnig namin, Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan, magbigay ng encouragement, ng kapangyarihan sa amin. Magpatuloy kami ng tama, Panginoon. Dahil anumang marinig namin mula sa iyong mga salita, iwalay sa power ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Lahat ng mga ito ay walang pakinabang. Walang pakinabang. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa iyong takdang panahon, ang bawat isa sa amin at ang iyong iglesia, Panginoon, mararanasan ang mataas na level ng pananampalataya. May enjoy ka namin bilang aming Panginoon na ito ang greatest blessing na pwede mong ibigay sa amin. Ang may enjoy ka namin, Panginoon. Ma-worship ka namin. Kahit sa susunod na buhay, ito ang greatest blessing na naghihintay sa amin. Ang makasama ka namin at ma-enjoy ka namin for eternity, Panginoon. Tulungan mo po kami na maranasan ang ganitong mataas na spiritual experience, Panginoon, para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.